representing the voice of the Filipino youth. Maraming salamat, Kyle. Ako po si David Long, isang panulat, ekonomista at isang tagapagtaguyod at pagkakaibigan ng Philippines sa China. Nagsalita na po ang Supreme Court. Binding, enforceable, immunity exclusion. Wala na pong debate, wala nang palusot. Kaya ngayong araw, buong-buo ang suporta natin sa 18th Century Philippines kay Atty. Ferdinand Topacio sa kanyang paghahain ng indirect contempt charges laban sa mga walang galang sa Korte Suprema. Kung sinasabi mong makabayan kayo, kung sinasabi mong nakapagtatanggol ka ng saligang batas, then you must defend the Supreme Court, not defy it. Eh sino ba sila para umalma sa Korte Suprema? Hindi pwedeng selective lang ang respeto natin sa batas. Ayon sa Civil Code, ang mga rulings ng Korte Suprema ay nagiging batas na natin. Kaya natin sundan. Hindi pwedeng okay lang ang hindi mo susundin ang batas kapag natalo kayo. Hindi ito usapin ng accountability. Ito ay halatang political agenda lamang. 3 sunod-sunod na taon, unmodified opinion ang nakuha ng Office of the Vice President sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Nakuha mula ng sa COA. Ibig sabihin, malinis, maayos, at walang irregularidad sa pondo. Nag-testify na rin mismo si COA Commissioner Attorney Gloria Camora at nagsumite na ang kumpletong dokumento ng OVP ayon sa kanya. Walang anomalya, walang nakaw. Kaya ang tanong, bakit nilang pilit parang iniimbestigahan? Simple lang, dahil si VP Sara ang pinakamatibay na kandidato sa 2028. Siya po ang sunod nating presidente. Number 1 sa lahat ng surveys, pinakamataas ng trust rating for any public official, 61% ayon sa SWS of Coast Asia. Kaya ang totoong layunin ng mga kalaban, patawan siya ng multang may professional disqualification. Tanggalin siya sa laban habang maaga pa, hindi dahil sa kasalanan niya, dahil wala naman siyang kasalanan, kundi dahil sa takot, dahil balakid siya sa mga ambisyosong politiko. Kaya tayo ngayon nagsasama-sama, hindi lang para ipaglaban ang legal na tagumpay, kundi para ipahayag, hands off the Supreme Court, stop the lies. Ang pinaglalaban natin ay rule of law. Let us uphold the rule of law with courage, with clarity, and with conviction. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat kay Ginoong Daniel Long. At okay, sa mga nauuhaw po, mayroon tayong libreng tubig at wala lang po ang tinapay, mamaya na hanapin natin. Ang tubig nandito po sa pagitan po ng monumento ni Andres Bonifacio. Sa likod lang po Pakinggan po natin matapos ang pahayag ng kabataang Pilipino. Let's listen dito kay si Attorney Manny Luna, boses na makatarungang magtatanggol ng batas at karapatan ng mamamayan. Pakinggan po natin si Attorney Manny Luna. Magandang umaga sa lahat. Andito po ako para dinggin ang panawagan ng karamihan na respetuhin ang desisyon ng Korte Suprema. Bilang abogado, bilang kumpanyero at kasama ni Atty. Ferdinand Topacio, Atty. Jing Paras, at ating opisyal ng gobyerno, dapat respetuhin natin ang rule of just law na in-emphasize ng ating Korte Suprema sa impeachment petition na grinant ng Korte Suprema pabor sa ating pinakamamahal na Vice Presidente Sara Duterte. I'm speaking also as a representative of the Save Sara movement na itinatag sa Visayas, sa Bohol ni Atty. Salvador Diputado kasama ang mga Bohol An-ons, and I am one of those that organized Save Sara in Metro Manila. And ang hinihiling ko sa ating mga kababayan dito sa Freedom Park, dito sa monumento ni God Andres Bonifacio, ipaglaban natin ang rule of law, ipagtanggol natin ang hustisya, ipagtanggol natin ang Korte Suprema. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat kay Atty. Manny Luna, boses po ng matuwid ng pagtatanggol
ng bayan at karapatan ng mga mamamayan. Bago po ang iba pang tagapagsalita, we reserve the best mamaya. Ang mensahe po, kuhanan natin ang mensahe, ang Muslim Women for Peace. Si Ma'am Zaira, ang kanilang representante. Are you there, Ma'am Zaira? Nandito si Zaira. Nandito ang kanilang representative, si Miss Zaira. Pakinggan natin ang pakikipagkaisa ng boses ng kapatirang kababayang Muslim para sa kapayapaan. Halika muna, Ma'am Zaira. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bilang mamamayang Pilipino, we the Muslim community from the Bangsamoro Autonomous Region Muslim in Mindanao. Kaya po kami nandito sa pagtitipon na ito ay upang magpakita at magparamdam ng tunay na suporta at magpasalamat sa Supreme Court. Maraming salamat po. Yun lang po. Sa susunod na lang yung ating mga ipaparating na mga mensahe sa ating mga kapwa Pilipino. Mabuhay VP Inday Sara Duterte! Siyempre, ang pinaka-idol ng sambayan ng Pilipino, hindi kumukupas. Mabuhay si Pangulong Rodrigo Duterte! Yun pa rin po ang totoo at tunay na Pangulo ng bansang Pilipinas. Of course, ang susunod ang anak na. Hindi naman natin kinikilala. Ang nakaupo sa Malacanang, yan po ay bugos. Bugos ang ginagawa. Bugos din po ang kanyang layunin kung bakit siya may kapangyarihan. Hindi para sa taong bayan. Kaya pakinggan natin ang boses ng parallel group, no? Unahin natin ang mga parallel groups na nandito. Unahin natin si Ma'am Dang Imperial sa kanyang solidarity message, and then ang Inday Cares, sunod na rin. Ma'am Dang, ikaw muna. Pakikipagkaisa po ito ng mga parallel people's group na nandito po sa pagtitipong ito sa Liwasang Bonifacio. Good morning po sa ating lahat. I seldom talk on such gatherings kasi I give also the respect to our national spokesperson who is Attorney Mark Tolentino. He is our national spokesperson for Inday para sa Bayan and also for the DDS Sara All Confederation. First of all, I'd like also to acknowledge the presence at ang suporta po ng ating mga kasamahan sa Duterte Supporters Organization. Bigyan po natin sila ng mainit na pagtanggap at palagi po natin silang kasama sa ating pagre-repacking sa Office ng Vice President sa Operations Disaster Center. Lagi po silang nandun. Talagang kaban-kaban po yung mga bigas na dala nila, kaya sabi nila, Magdang, buti nakarating kami kasi inabot kami hanggang gabi dahil talaga pong todo ang paghahanda ng ating Office of the Vice President. Iniikot po nila ang lahat hanggat maaari, lahat ng biktima ng nakaraang bagyo. Ipagdasal po natin na maitawid natin ang challenges na kinakaharap ng OVP at ang ating pagpupunyaging at buong pusong pasasalamat sa Supreme Court na walang kinilingan, kundi tinimbang lang niya kung ano ang nararapat. Tama yung mga grounds niya, like hindi natin alam, naging maganda ang pagsampa nila ng 4 na impeachment for VP Inday. Talagang yun pala tayo na nahimik dahil iniisip natin, naku, 4 na. Yun pala ay malaking kamalian ng kabila. So it was a good move. Thank you sa kabila. That's a good move para nawala ang impeachment ng ating mahal na VP Inday Sara Duterte. Kung totoong patas ang kasulukuyang administrasyon, bakit ang iniimbestigahan nyo lang ay ang confidential funds ng ating VP? Napakaraming government agencies kayong nakaupo.
Bakit hindi nyo imbestigahan ang lahat ng government agencies? Ang iba nga dyan ay bubulsa na bilyon. Kini-question ninyo ang mga millions na alam ng taong bayan. Nakikinig po kami. Mulat po ang aming mga mata. Nakikita po namin ang totoong nangyayari sa ating bansa. Hindi na po tama ito. Sobra na. Mga kababayan,